At kaugnay nga ng pagdalo ng Pangulong Marcos Jr. sa 43rd ASEAN Summit sa Jakarta, Indonesia, makakausap natin ngayon si DTI Assistant Secretary Alan Hefty. Asek, magandang araw po. Hello, magandang umaga po. Yes sir, this is Aljo Bendijo ng Yes. PTV. Asek, opo. Yes, Adjo, good morning. I hope my signal is okay, no? Okay po, malinaw. At Asek, Yeah. okay, ito po'y tanong. Una sa lahat, siyempre, congratulations sa paggawad po sa inyo ng Presidential Order of Merit nung nakaraang linggo. Opo. Ay, maraming Hats off. salamat po. Yes, sir. Yes po. Kabilang sa patuloy na isusulong nga ng Pangulong Marcos Jr. Asek sa ASEAN Summit ang MSMEs. Ito po pagpapalakas pa sa ating mga malilit na negosyante sa bansa. Ano ang inaasahan natin tungkol dito pagkatapos ng ASEAN Summit? Well, unang-una po, atin pong dapat tandaan na isa sa mga offensive interest ng Pilipinas, yung tinatawag nating integration ng ating micro, small, and medium enterprises into the global value chains. Okay. So, ibig po sabihin yan is mabigyan sila ng pagkakataon na ma-access hindi lang ang foreign market, no, na meron tayong mga preferential market arrangement, but mapasama sila sa supply chain network, no? Either mag-export or magkaroon ng linkage sa mga companies na meron silang access din sa foreign market. Opo. So dahil dito, malaking bagay po yung mga free trade agreements na ngayon po nine-negotiate din namin sa ASEAN at yung mga existing FTAs na ina-upgrade ngayon. Kung matatandaan nyo po, last year na-conclude natin yung ASEAN, Australia, New Zealand FTA. And ito pong taon na ito ay napirmahan din po yan. So, wino-work out po ngayon ng mga signatory states, no? At of course, mga parties, no? To that agreement na matapos yung kanya-kanilang ratification process. So, yan po. And of course, ang pinakamalaking bagay din po na dapat asahan natin is that yung launching, no? Ng negotiations ng tinatawag nating Digital Economy Framework Agreement. Opo. Mahalaga po ito kasi ang digital economy, yan po ang trend ngayon. At pagdating usapang digital, hindi natin mailalayo ang usaping sa e-commerce, no? And of course, technology. At ito ang tinitingnan din nating malaking oportunidad sa mga micro, small, and medium enterprises kasi ito yung pagkakataon nila na basically maging competitive, no, sa merkado. Opo. Ano po ang inyong assistance na ibinibigay sa mga indigenous people natin na meron po silang handmade na mga produkto gawa po sa mga kababayan natin at ang mga materyales niyan ay nanggagaling talaga sa atin lang. Opo, sa Pilipinas na nakukuha. Paano po natin sila tinutulungan? Ngayon, digital na, no? And creative na tayo. Well, kung ang tanong po ay with respect sa protection ng mga rights natin ng indigenous peoples, number one po is that sa Pilipinas, isa tayo sa mga konting bansa na meron tayo tinatawag na Indigenous Peoples' Rights Act Opo. or Protection Act. So, yan po ay ating ini-implement and even on the aspect of trade, mindful po tayo on that. Also, yung ating mga kasamahan sa Intellectual Property Office ay very mindful also of these unique rights, no, of our indigenous people. So, importante po ito kasi pagdating po sa mga kalakalan, ayaw po natin mangyari na yung mga rights, no, ng ating mga indigenous people ay na-utilize na walang kaukulang permiso. In fact, kahit na ho sa mga trade agreement, pinaproteksyonan po natin ito or nire-reserve natin yung ating flexibility dito. So, isa po yan. And then, siyempre, parallel dito, kailangan din natin silang maturuan, no? Paano magamit, no, ang kanilang mga knowledge, practices na yan para in a way, ma-commercialize din at mapakinabangan nila. Okay.
Yun na nga, no? Isinusulong natin ng Pilipinas itong potential natin sa digital and creative industry. O, ano po ang mga hakbang ng DTI upang palakasin pa ang industriyang ito? Unang-una po is that pinapalakas natin yung ating legal framework. So, ibig sabihin po niyan, dapat kompleto tayo sa mga batas, rules and regulations that would address yung mga development po dito sa digital economy. So, unang-una po dyan na importante is of course dapat malakas yung ating intellectual property code, no? At of course, given na yan, at ngayon may mga pagsulong na amendahan pa para lalong lumakas ang ating IP regime. Pangalawa, meron ngayong pending bill tayo, no, sa Kongreso, yung Internet Transactions Bill, na inaasahan natin na maipasa rin ito sa batas para ito ay mag-complement sa ating E-Commerce Act, no, na isa nating batas. And then pangatlo, meron din tayo po na mga trade agreements, kasama na po dyan yung RCEP, na kung saan meron po tayong comprehensive na mga rules and regulations and also mga disciplines, paano papatakbo yung digital economy, lalo e-commerce. So dyan, kasama dyan ang consumer protection, ang paperless trading, yung tinatawag nating data localization, and of course, yung pag-transfer ng mga data across borders, no, na kumbaga sa importante sa mga internet transaction. At of course, bukod sa RCEP, meron tayong ASEAN Agreement on E-Commerce. Yung sa bago ho nating na-conclude na ASEAN, Australia, New Zealand FTA, meron din ng comprehensive e-commerce na chapter. So ang epekto po nito ay pinapakita lang natin sa mga investors na pagdating dito sa Southeast Asia at sa Philippines ay maayos, no, and very predictable yung ating legal regime. So yan po. And then of course, sa institutional na maspeto, of course, ang DTI po ay nasa forefront nito kasi meron po tayong e-commerce office, tapos meron din tayo international trade, and of course, yung consumer protection group natin, sinusulong ito. Opo. And we are closely coordinating with the ICT. And ganoon din po, marami pong ginagawa, pati yung pag-upskill, pag-reskill ng ating mga kababayan, lalo na yung mga micro, small, and medium enterprises para ma-empower ho sila na gumamit ng digital platform and technology. Opo, sa usapin ng food security, ASEC, ano ang mga pagsisikap pa ng pamahalaan para mas maisulong ito ng maayos kung pag-usapan natin ng sistema ng pagkain sa ASEAN region? Well, unang-una po is that sa ASEAN level, Opo. and kasama na rin dito yung mga usapin natin sa mga trading partners, pinaka-importante po na magkaroon tayo na tinatawag na matibay na supply chain. So, ibig sabihin yung takbo, yung distribution, yung flow ng mga goods, no, mga raw materials, lalo na yung mga essential goods, ay maging maayos sa region. And pinaprioritize din natin dito talaga yung mga essential goods. Pangalawa po is that siyempre nag-uusap po kami sa ASEAN na yung mga bansa ay iwasan na mag-impose ng mga unnecessary non-tariff measures na nakakaabala sa flow, no, ng trading goods. And of course, importante rin po, no, na itong ASEAN Summit, yung mga pes po natin ay mag-uusap on Tapasilochon. So yan yung initiative na gawa natin para mapalakas yung ating sa mga katabi at mga trading. Napuputulo kayo, ASEC, ha? Hello? ASEC? Yes po, medyo Okay, maano lang po yung signal Opo. kasi po nasa conference po ako. Okay po. Pasensya na po. Okay. Ito naman po, ano ang inaasahang highlights natin sa ASEAN Summit dyan sa Indonesia na may kinalaman naman sa kalakalan, opo, at mga industriya? Kailan po natin inaasahang magmamaterialize na ang mga makukuhang pledges mula sa ibang mga bansa? Well, unang-una po ang at least sa aspeto ng ekonomiya,
isang importante po na of course magiging outcome ng summit dito is yung launching natin ng Digital Economy Framework Agreement. Opo. Mahalaga ito kasi nga ang trend ngayon is really on digital trade. So kailangan na masigurado natin na may sapat tayo, no, ng mga agreements or provisions para ma-ensure natin na yung mga investments dito sa region pagdating sa digital trade ay hindi lang protektado but nagpa-function ng maayos. So mag-uumpisa na po ang negotiation dyan. Pangalawa po is that siyempre yung mga sustainability agenda ng Southeast Asia or ng ASEAN. So kasama ko rito yung mga usapin pagdating sa pagkakaroon natin ng isang matibay na e-vehicle ecosystem. Kasama din po dyan ang usapin sa energy transition. So yung mga renewable energies, nga po kailangan natin ma-address yung mga adverse effects ng climate change. So ito po ang mga importanteng developments in addition doon sa mga nasabi ko po. Okay. Ano naman po ang update sa implementation ng RCEP simula nang mag-take effect ito noong Hunyo? Anong mga industriya ang inaasahan natin mapapalakas sa tulong pa ng RCEP? Okay. Tama po, nung nag-take effect na po ang RCEP noong June 2, kaagad po na in-issue ng ating Bureau of Customs ang kaukulan na Customs Memorandum Order para ma-implement ito ng maayos. And then pangalawa po, ang Department of Trade and Industry, in coordination with other government agencies, in-intensify po namin ngayon yung information and education campaign on not just on RCEP but on other FTAs. Kasi kailangan natin turuan ang mga pro-medium enterprises, yung mga exporters, paano gamitin itong agreement na ito. Ito ho talaga napaka-importanting agenda natin. And then pangatlo po, nag-uusap po kami ngayon ng Philippine Chamber of Commerce and Industry, kasama din po ang mga Women's Business Council, para po sa pagtayo ng tinatawag nating help desk or International Trade Assistance Centers para yung mga miyembro nila at yung mga stakeholders maintindihan ang RCEP at mga iba pang FTAs at matutunan nila paano ma-access ang foreign market. Yun po. And then, tuloy-tuloy po ang ating info campaign dito. Maraming salamat sa inyong panahon, DTI Assistant Secretary Alan Hefty. Ingat po.